Hi, minasan konnichiwa. So ngayon po, pag-aaralan po natin ang lesson 44. So lesson 44 na po tayo. Sa lesson 44 po natin, ay pag-aaralan po natin ang verb stem, i-adjective, na adjective, sugimas. Or ibig sabihin po is do something excessively. Something is too excessively. Or sa Tagalog po, ibig sabihin is sobra. Sobrang adjective, sobrang na adjective, or sobrang verb, yun po siya. Next naman po natin is verb stem. Verb stem, yasui, or kaya naman po ay verb stem ni kuy. So kapag yasui, ibig sabihin is easy to do or easy to occur. Kapag naman nikuy, verb stem nikuy is hard to do, is hard to occur. So meaning po niyan, pwede siyang madaling gawin or mahirap gawin, or kaya naman is madaling mangyari or mahirap mangyari. Okay? Next na pag-aaralan po natin dito is ito po, no? I-adjective, na adjective. Yung i-adjective gagawin yung ku, na adjective lalagyan nyo ng ni, noun ni shimas. Okay? Ibig sabihin is to turn something into a certain subject. Ibig sabihin, gagawing adjective or noun yung isang verb. Ibig sabihin, gagawin nyo siyang ganon. Depende sa adjective or na adjective na ilalagay ninyo. Next naman po natin is noun ni shimas. So noun ni shimas meaning po nito is indicates a choice or decision. Ibig sabihin, ang noun yung napili mo or yung noun yung napagdesisyonan mo. Okay po, so maglalagay lang po kayo ng noun sa mga napili po ninyo. Okay? So ngayon po, ang ating pag-aaralan po is ang verb stem. So verb stem po yung kailangan. Verb stem meaning po tatanggalin nyo lang naman po si mas, so verb stem, then sugimas. I-adjective, tatanggalin din si i, then sugimas. Na-adjective naman po, na-adjective, wala na pong ilalagay, tatanggalin nyo lang si des, then maglalagay kayo ng sugimas. Sugimas, ang ibig sabihin po nito ay something is too excessively. Ibig sabihin, sobra po siya. Okay? Mostly, ibig sabihin po nitong sugimas na to, ito po ay lampas sa normal po. Okay, mostly parang ang thought ng sobra na to ay negative. Doon po papasok siya. Okay? So please tandaan po ninyo na ang sugimas po ay nakalagay po yan sa group 2. Kasama po siya sa special natin sa group 2. Okay po, so meaning, kung sakaling idudugtong nyo siya, hindi lang siya sa dulo, i-conjugate nyo yung sugimas. So dapat po papasok kayo sa sugiru, or kaya naman kapag nai form, suginay. Kapag ta form, sugita. Kapag naman po nakata form is suginakata. Diyan po papasok siya. So ngayon, sa libro po ninyo, wala pong nakalagay na negative sentence. Kung sakali naman meron kayong negative verb, so yan po, no? Yung i, tatanggalin nyo lang po, then maglalagay po kayo ng sa sugiru or sa sugimas. Maalin po doon. Okay? So tingnan po natin yung mga example natin. Uulitin ko po ha. Sugimas, ibig sabihin po is sobra. Okay? Ibig sabihin po above normal po siya. Okay? Mostly po, yung sugimas po na to, ito po ay almost negative po yung evaluation mo po dyan. Okay? Meaning po, kapag sinabi mong sobra yung isang bagay in a negative way. Okay po, halimbawa, sabihin po natin, so meron tayong yube, osaki o nomimas. So yube, osaki o nomimas. So nomimasta dapat yan, yube kasi, no? So yube, osaki o nomimas. So meron tayong nomimas. So ibig sabihin, kapag nomimas pa lang po siya, ang meaning po ng sentence natin is last night, uminom ng alak. Okay po, so ngayon, kagaya po ng nakalagay dyan, meron tayong sugimas. So ang kailangan po natin, kung sakaling verb po siya, para maisama natin sa sugimas is kailangan po natin ng verb stem. So ang verb stem po ng nomimas ay nomi. Okay? So meron na tayong yube, osaki o nomi sugimashita. Yube, osaki o nomi sugimashita. So kapag nomimas lang siya, ang ibig sabihin lang is last night uminom ng alak. So ngayon naman po, nagkaroon na tayo ng sugimashita. Nomi sugimashita. So yube, osaki o nomi sugimashita, na ang ibig sabihin na po kapag merong sugimas, yan po ay sumobra ang inom ng alak last night. Okay? Or last night, sumobra ang inom ng alak. So, nagkaroon ka ng nomi sugimashita, so meaning po yun is sumobra ang inom. Diyan po papasok yan. Okay? So, next example po natin. Meron tayong omeyagi o kaimas.
omiyagi o kaimasu. So kapag kaimasu pa lang po yan, meaning po niyan ay bumili or bibili ng pasalubong. Okay po. So ngayon, kailangan natin siyang gawing sugimasu. So sabi dyan, kung sakaling verb ang kailangan po natin ay verb stem. Yes. So ang verb stem po ng kaimasu po natin, siya po ay kai. Okay? So meron tayong omiyagi o kai sugimashita. Omiyagi o kai sugimashita. Kasi nga, sabi nga dyan, kukunin si verb stem, tatanggalin lang po si masu. Meron tayong kai. So, omiyagi o kai sugimashita. So, omiyagi o kai sugimashita, kung kanina po is bumili lang or bibili lang. So, ngayon, nagkaroon tayo ng kai sugimashita. Ang meaning na po ng sentence natin na to ay, sumobra ang bili ng pasalubong. Sumobra ang bili ng pasalubong. Ibig sabihin po, sobra-sobra po ang paggagawa po ninyo sa verb po. Okay po tayo. Next naman po natin is sato o iremas. Sato o iremas. Sato o iremas, ibig sabihin po ng iremas is maglalagay ng asukal. Okay? Halimbawa, maglalagay ka lang ng asukal, so sato o iremas. So ngayon, kailangan natin siyang gawing sugimas. So para gawing sugimas, tanggalin lang si mas or tanggalin lang or kunin lang si verb stem. So verb stem po ng iremas, siya po ay ire. So meron tayong sato o ire sugimashita. Sato o ire sugimashita. So kapag sinabing sato o ire sugimashita, ibig sabihin po nito is sumobra ang lagay ng asukal. Sumobra ang lagay ng asukal. Ibig sabihin, sobra po yung pagkakagawa ninyo sa verb. Doon po papasok yan. Okay po, so tatandaan ninyo, verb stem po yung kailangan natin. Next naman po natin is gohan o tabemas. So, gohan o tabemas. So, meron tayong tabemas po dito. Tapos, meron po tayong sugimashita. So, tabemas po, kagaya nung kanina, pag sinabing gohan o tabemas lang, ibig sabihin is kakain ng meal. So, ngayon, kapag ginawa nyo siyang sugimashita, so tabemas, kukunin si verb stem, tatanggalin lang si mas, so meron tayong tabe. So, meron tayong gohan o tabe sugimashita. Gohan o tabe sugimashita. So, kagaya nung nakalagay sa meaning niyan. Kapag yung verb stem, tinabi po ninyo sa sugimas or sugimashita or sugiru. So, ngayon po, ibig sabihin yun is do something excessively. Ibig sabihin, sumobra yung gawa mo sa verb. So, gohan o tabe sugimashita, meaning po nito is sumobra sa kain or sumobra ang kain. Maalin po doon. So, meaning po, sinasabi lang dito na sumobra yung verb na ginawa mo, which is yung tabemas. Yun po ang meaning po niyan. Okay po ba tayo doon? So yan po, no, verb stem po ang kailangan natin kung sakali pong maglalagay tayo ng conjugation po na sugimas. Okay? So ngayon po, ganun pa din po yun tayo, sugimas pa din po, pero sa ngayon po is i-adjective and na-adjective, so wala lang pong ilalagay. Kapag i-adjective, tatanggalin lang po natin si i. So yung meaning po niyan, same pa din po. So ganun pa din po yan, sugiru, suginay, sugita, suginakata. Kapag negative, meron tayong sa sugiru. Okay po, so i-adjective and na-adjective, kapag i-adjective ang ilalagay sa sugimas, tatanggalin nyo si i. So halimbawa, meron tayong example dito. Osaki o enomimas, dun meron tayong sugiru no wa kenko ni warui desu. Okay po, so ngayon naman, ang gagawin naman po natin dito is gagamitin natin siya nang wala sa dulo. Baka kasi isipin ninyo, palaging nasa dulo lang yung sugimas. Hindi po ganun yun. Pwede siya saan? Pwede siya sa gitna, pwede siya sa dulo, maalin po doon. So ngayon, osaki o nomimas sugiru no wa kenko ni warui desu. So nomimas. So kailangan natin gawin siyang kunin natin si verb stem. So ngayon meron tayong nomimas. Ang verb stem po ni nomimas ay nomi. So osaki o nomi sugiru no wa kenko ni warui desu. Osaki o nomi sugiru no wa kenko ni warui desu. So nagkaroon tayo ng nomi sugiru. So ngayon, ang meaning na po ng sentence natin kung meron tayong osaki o nomi sugiru no wa kenko ni warui desu ay ang sobra, sugimas, nomimas, sobrang pag-inom ng alak ay masama sa kalusugan. Ang sobrang pag-inom ng alak ay masama sa kalusugan. Yun po siya, nomi sugiru no wa kenko ni warui desu. Yes, so sobra po yan, no? Ulitin ko, no? Yung sobra pong yan ay negative po. Negative po yung thought po niya. Next naman po natin, hatarakimas sugiru to
byoki ni naru kamo shiremasen. So ngayon, kung maalala ninyo, meron tayo ditong ginamit na pattern which is si to. If, okay po, ngayon hatarakimasu po yan. So dudugtong po natin sa sugimasu. So sabi dyan, kapag idudugtong yung hatarakimasu dun sa sugimasu, kailangan si verb stem. So kukunin natin yung verb stem ni hatarakimasu which is si hataraki. So meron na tayong sentence ngayon na hataraki sugiru to byoki ni naru kamo shiremasen. Hataraki sugiru to byoki ni naru kamo shiremasen. Ganun po siya. Okay po tayo. So meron na tayong hataraki sugiru to. Ang meaning na po nito ay kapag sobra sa trabaho, maaaring magkasakit. Yes, no? Kapag sobra or kung sobra sa trabaho, ibig sabihin sobra-sobra ka na nagtatrabaho, maaaring ikaw ay magkasakit. Yan, byoki ni naru kamo shiremasen. Yan po yung sobrang trabaho or sobra sa trabaho. Okay po, next naman po natin, iranai mo no o kaimasu sugiru to okane ga tameraremasen. Iranai mo no o kaimasu. Then meron tayong sugiru to. Okay po. So ngayon, kagaya nung kanina, pag meron tayong sugiru tas may verb tayo, kailangan po nating tanggalin lang or kunin lang natin si verb stem. So meron tayong kaimasu. So kapag tinanggal nyo or kinuha nyo si verb stem, kailangan nyo lang tanggalin si mas. So meron tayong iranai mo no kaimasu. Yan po is kai, no? So, iranai mo no kai sugiru to okane ga tameraremasen. Iranai mo no o kai sugiru to okane ga tameraremasen. So, nagkaroon ka ng kai sugiru to, ang meaning po ng sentence natin is hindi makakaipon kapag sobra ang bili ng hindi kailangan na gamit. Yan, no? Hindi ka makakaipon kapag sobra ang bili ng hindi kailangan na gamit. Yun, no? So, wag kayong bili ng gamit, lalo na kung nasa Japan kayo, no? Hindi kayo makakaipon, sabi dito. Okay po. Next naman po natin is terebi o mimas sugite mega itai des. So terebi o mimas. So meron tayong mimas dito, tas meron tayong sugimas pa din dito, kaya lang nga po nakate form. Okay? So mimas then sugimas. So kailangan natin kunin si verb stem which is tatanggalin lang natin si mas. Siya po ay mi. So terebi o misugite mega itai des. So nakate form siya kasi nga po ito yung isang reason po niyan, no? So terebi o misugite mega itai des. Terebi o misugite mega itai des. So nagkaroon ka ng misugite. So ang meaning na po ng sentence natin dito ay dahil sobra sa panonood ng TV, masakit ang mata. Yan, no? Dahil sa sobra sa panonood ng TV, ibig sabihin sobra yung action na ginagawa mo. Ano ba yung action na ginagawa mo? Manonood, ibig sabihin sobra na po sa panonood, no? Dahil sobra sa panonood ng TV, masakit ang mata. Yan, okay po, sobra. Sabi nga nila, lahat ng sobra masama sa katawan. Okay po tayo. So next naman po natin, ito na po yung sinasabi ko kanina. So ito po is for i-adjective and na-adjective. I-adjective, tatanggalin mo lang po si i. So ngayon meron tayong konojitensya wa takai desu. Konojitensya wa takai desu. So kapag sinabi nyong konojitensya wa takai desu, meaning po nito ay itong bike ay mahal po. Pero syempre, gusto mong sabihin na sobrang mahal. Okay po, so ngayon meron kang sugimas po dito. So yung takay, i-adjective, tatanggalin nyo lang si i, syempre pati si des. So meron tayo ditong magiging taka. So konojitensya wa taka sugimas. Konojitensya wa taka sugimas. So meron na tayong taka sugimas. So konojitensya wa taka sugimas. Ang meaning na po nito, ang bike na ito ay sobrang mahal. Yan. Okay po. Ang bike na ito ay sobrang mahal. Okay? So yan po ang meaning niya, no? O ganyan po yung ginagawa kapag i-adjective, tatanggalin mo lang si i. Okay? Next po natin, konouchi wa hiroi desu. Konouchi wa hiroi desu. So meron kang hiroi which is ang meaning po niyan is wide. So ilalagay natin sa sugimas. So hiroi, para mailagay sa sugimas, i-adjective, tatanggalin mo lang si i. So konouchi wa, yan po ay hiro. So konouchi wa hirosugimas. Konouchi wa hirosugimas. So meron na tayong hirosugimas. Meaning po nito is ang bahay na ito ay sobrang luwang.
Yun. Ang bahay na ito ay sobrang luwang. Okay po, so yan po yun, sobra no sugimas. So next naman po natin is konomonday wa kantan des. Sabihin kapag sinabing kanta, yan po ay easy or madali. So wala pa naman siyang sugimas, so konomonday wa kantan des, meaning po nito ang problem na to ay madali. So ngayon naman kapag sobrang dali, kailangan natin kunin or kailangan natin idugtong si sugimas. So kantan des, sabi dyan na adjective walang ilalagay kahit sina hindi ilalagay. So kantan des. So ngayon siya po is magiging kantan. Konomonday wa kantan sugimas. Konomonday wa kantan sugimas. So meron na tayong kantan sugimas dito ng meaning na po is ang problema na ito ay sobrang dali. Yes, sobrang dali no kasi kantan no. So ang problema nito ay sobrang dali. Okay, so sobra, then adjective na kantan, dali. Yan. Okay, next naman po natin, konoshitsumon o kotairu no wa fukuzatsu des. So fukuzatsu meaning po niyan ay difficult or mahirap po. Yun po ang meaning niyan, no? Mahirap po. Okay po. So konoshitsumon o kotairu no wa fukuzatsu des. So para maisama sa sugimas, kailangan nating pong tanggalin si des, which is fukuzatsu. So konoshitsumon o kotairu no wa fukuzatsu sugimas. Konoshitsumon o kotairu no wa fukuzatsu sugimas. Okay? So nagkaroon na tayo ng fukuzatsu sugimas. So ang meaning po ng sentence natin ay ang pagsagot sa tanong na ito ay sobrang difficult. Ang pagsagot sa tanong na ito ay sobrang difficult. Yan po siya. So yan po yung sugimas for i-adjective and na-adjective po natin. Okay, so next naman po natin is ganun pa din po, pero ngayon naman po ay gagamitin natin yung mga i-adjective sugimas or na-adjective sugimas natin sa gitna ng sentence, no? Para hindi po ninyo, baka maisip po ninyo, ay puro sa dulo lang ba? Hindi po ganun yon. Pwede rin po sa gitna. Okay po tayo. So ngayon, ganun pa din po siya. Yun pa din po ang meaning, sobra. So ngayon, tingnan po natin yung mga example sentences po natin. So meron tayong kono nimotsu wa omoi desu sugite hitori de mottemasen. So ngayon, ginamit natin yung sugimas sa gitna. Sugite po siya, ulitin ko, kasi nga po group 2 po yan. Okay? So kono nimotsu wa omoi desu. So kapag omoi lang siya, ang meaning niyan, ang bagahin na to ay mabigat. Okay? So ngayon, ilalagay natin siya sa sugimas. So sabi nga dyan ng rules, i-adjective, tatanggalin mo si i. So yan po is magiging omo lang. So kono nimotsu wa omosugite hitori de mottemasen. Kono nimotsu wa omosugite hitori de mottemasen. Okay po. So ngayon, nagkaroon na po tayo ng omosugite. So meaning na po ng sentence natin ay, dahil sa ang baggage na ito ay sobrang bigat, hindi ko kayang dalhin mag-isa. Dahil sa ang baggage na ito ay sobrang bigat. So omosugite, sobrang bigat, hindi ko kayang dalhin mag-isa. Okay po? So next naman po natin is tairiyori wa karai des. So meron tayong karai dito. Then taberaremasen, taberaremasen. So tairiyori wa karai des. So ngayon, karai po, so i-adjective, kailangan natin siyang ilagay sa sugimas. So sugite ulit yan, no? So kapag karai des lang po siya, tairiyori wa karai des, meaning po niyan ay ang Thai food ay maanghang. Kaya lang nga po, meron tayong sugimas po dito. So tairiyori wa, sabi dyan, i-adjective, tatanggalin si i. So meron tayong kara. So tairiyori wa karasugite taberaremasen. Tairiyori wa karasugite taberaremasen. Okay po. So nagkaroon na tayo ng karasugite. So tairiyori wa karasugite taberaremasen. Ang meaning na po ng sentence natin is, dahil sa ang Thai food ay sobrang anghang, hindi kayang kainin, no? So ngayon, dahil karasugite siya, sobrang anghang. Dahil sa ang Thai food ay sobrang anghang, hindi kayang kainin. Okay? Next naman po natin is haga
itay des. So meron tayong itay, ibig sabihin kapag sinabing haga itay, masakit ang ngipin. So ngayon, sugiru no de. So ngayon, dictionary form naman nila sinama natin sa pattern na no de. So sugiru no de ha isha ni mitte moraimasu. So haga itay des sugiru no de. So itay, i-adjective. Sabi nga doon, yung ilagay lang po natin dito or tatanggalin lang natin si So yan po ay ita. So haga ita sugiru no de ha isha ni mitte moraimasu. So haga ita sugiru no de ha isha ni mitte moraimasu. So haga ita sugiru no de ha isha ni mitte moraimasu. So meron kang ita sugiru. So meaning po ng sentence natin na to ay dahil sobrang sakit ng ngipin, magpapatingin sa dentist. No? Sobrang sakit, ita sugiru. Dahil sobrang sakit ng ngipin, ita sugiru, magpapatingin sa dentist. Okay? So ito naman po ay isang example po ng nai form. So meron tayong hito wa yumo ga arimasen. So meron tayong arimasen, sabi diyan kapag nai form, yung gagawing sa. So, di ba ang nai form ng arimasen ay nai? So, yan po is naging nasa. So, hito wa yumo ga nasa sugite hanashita kunai desu. Hito wa yumo ga nasa sugite hanashita kunai desu. Okay, so meron tayong nasa sugite. So, nasa sugite, ulitin ko, kapag negative po yan, so tatandaan po ninyo, yung papaltan ninyo ng sa sugiru. Yung papaltan ng sa. Kapag negative lang po yan, hindi kasama sa i-adjective yan. Kapag negative lang po. So, meron tayong yumo ga nasa sugite. Okay po? So, meaning po ng sentence natin is, dahil sa ang taong yun ay sobrang walang humor, no? Sobrang walang humor siya, no? So, sobra, no? Sense of humor po, ayaw kong makipag-usap. Hanashita kunai desu. Or hindi ko gustong makipag-usap, no? Dahil sobrang walang humor. Yan po yan, no? Sa negative naman po siya, no? Na nai form, then yung sa nai form, gagawin yung sa, tapos sugite. Diyan po papasok siya. Okay po? So, tatandaan po ninyo, kapag meron kayong sugimas, verb stem ang kailangan, i-adjective, tatanggalin mo si tapos sugimas, na adjective naman, wala nang ilalagay na or kaya naman ay diretso na po, na sugimas po yan. So, sugimas, ibig sabihin po is sobra. Sobra po yan, no? Sobra. Sobra ang verb, sobra ang adjective, sobra ang na-adjective. Yun po siya. Okay po, so sana naintindihan po ninyo ang pattern po natin dito. Okay, next naman po natin ay verb stem yasui or verb stem nikui. So verb stem lang po yung kailangan natin. Meaning po kapag sinabing verb stem, tatanggalin lang natin si mas. Tabemas, tabe. Nomimas, nomi. Kaimas, kai. Okay? So yung verb stem, kapag sinama po natin sa yasui, ang meaning po ng sentence natin is easy to do, easy to occur, or sa Tagalog is madaling gawin or madaling mangyari. Kapag naman yung verb stem nilagay natin sa nikui, ang magiging meaning po niyan is hard to do or hard to occur, or kaya naman is mahirap gawin, or kaya naman po is mahirap mangyari. Okay? So ngayon, huwag natin patagalin, tingnan po natin yung mga example natin. So ngayon, meron tayong kono paso konwa tsukaimasu yasui desu. Okay? So unang-una, baka mapansin niyo, sensei, bakit po to particle wa? Diba sa tsukaimasu po, tayo po ay particle o. Tama naman po yun. Kaya nga lang po dito, tatandaan po ninyo, once na yung verb stem dinugtong ninyo sa yasui or kaya naman ay sa nikui, siya po ay magiging isang adjective na. Dun po papasok yan. Okay po tayo? So ngayon, syempre kapag adjective, kung naalala ninyo, di ba kapag adjective, kapag magdi-describe tayo, particle wa ang ginagamit. So kaya po, naging particle wa po siya. Then tatandaan ninyo, kasi adjective yan, kahit nakadugtong yung verb ninyo, naka-verb stem lang naman po. So ngayon, ang conjugation yan, verb stem, syempre yung yasui, yasukunai, yasukata, yasuku nakata, dun pa din po papasok yan. So ngayon, kono pasok konwa tsukaimasu. Sana naalala ninyo, no, kung bakit nga po naging particle wa, no, tandaan po ninyo yan. Tsukaimasu, verb stem po, yan po si tsukai.
Okay, so konopaso konwa tsukai yasui desu, meaning po ng sentence natin ay ang computer na ito ay madaling gamitin, no? Madaling gamitin, tsukai yasui. Yan, no? Madaling gamitin, tsukai yasui. Yes, tama po. Next naman po natin is kono jisho wa ji ga okiku te yomimasu. So yomimasu pa lang po yan, no? Wala pa tayong nilalagay na kahit ano. So yomimasu ibig sabihin is magbabasa. So isasama natin siya sa yasui. So siya po is magiging verb stem ng yomimasu, yomi. So meron tayong kono jisho wa ji ga okiku te yomiyasui desu. Kono jisho wa ji ga okiku te yomiyasui desu. So meaning na po ng sentence natin kasi nagkaroon na tayo ngayon ng yomiyasui desu, siya po ay dahil sa letter sa dictionary na ito ay malaki, madaling basahin, no? Yan, no? Madaling basahin, no? Madaling gawin, no? Madaling basahin. Okay? Dahil sa ang letter sa dictionary na ito ay malaki, madaling basahin. Next naman po natin, konokutsu wa hakimasu yasui desu. So, yan na naman, no, si particle 1, no, na-explain ko na sa inyo. Kung normal lang, sabihin mo lang na magsusuot ka kunwari ng pants, so zubong o hakimasu. Kaya lang nga, ilalagay mo kasi siya sa yasui, so adjective, pan-describe, particle wa po siya. Okay po tayo. So, hakimasu, to wear po siya. Simula bewang pababa, dun siya ginagamit. So, hakimasu, kukunin yung verb stem, which is si haki. So, konokutsu wa haki yasui desu. Konokutsu wa haki yasui desu. So, nagkaroon na tayo ng haki yasui desu. So, ang meaning po ng sentence natin ay, ang sapatos na ito ay madaling isuot. Ang sapatos na ito ay madaling isuot. Yan po yung meaning niyan. Okay po. So, yung first three po na binigay ko sa inyo, ang meaning po niyan is madaling gawin. So, paano malalaman kung siya is madaling gawin or madaling mangyari? So, kapag yan is madaling gawin, papasok po dapat kayo sa transitive verb. Kukunin nyo yung verb stem ng mga transitive verb at ilalagay ninyo sa yasui or kaya naman ay sa nikui. Pero kung ang meaning naman ninyo is mahirap gawin or mahirap mangyari, kapag mahirap gawin, dapat po siya ay transitive verb tapos nikui. Kapag naman mahirap mangyari, yan is intransitive verb tapos nikui. Yun po yung kaibahan. Kaya magkakaroon kayo ng madaling gawin or kaya naman is madaling mangyari. Okay po. So ngayon, dito po tayo sa mga madaling mangyari. Ano ba yung unang example? Ito po. Shiroi shatsu wa yogoremasu. Yogoremasu is madudumihan. So yasui desu. Yasui po, yan na naman tayo. So ganun pa din po yung gagawin. Ang kakailanganin is verb stem, yogoremasu. Verb stem po ng yogoremasu, yan po ay yogore. So, shiroi shatsu wa yogore yasui desu. Shiroi shatsu wa yogore yasui desu. Okay? So, meaning na po ng yogore yasui, ito po ay, ang puting damit ay madaling madumihan. So, ibig sabihin, madaling mangyari, no? Madaling madumihan. Okay po, yun po siya. No? Pwede din po yan sa mga intransitive verb. Okay, next naman po natin, fuyu no toki, watashi wa kaze ga hikimasu. So, hikimasu, kaze ga hikimasu. So, yasui desu. Okay po, hikimasu is to have a cold. So, yasui desu, fuyu no toki, hikimasu, kunin si verb stem, meron tayong hiki. So, fuyu no toki, watashi wa kaze ga hikiyasui desu. So, ngayon, hikiyasui, meaning po nito is kapag winter, madaling magkasipon or madaling magka-cold. Okay po, so yun po yan. Okay, so ibig sabihin, madaling mangyari. Alangan namang ikaw yung gagawa na magkasipon ka. Hindi po ganun yun. Okay po tayo. Next example naman po natin is, yasui tokei wa kowaremasu. Yasui tokei wa kowaremasu. Okay, so kowaremasu is to be broken. Masira. Okay po. So ngayon, kowaremasu, sabi nga dyan, verb stem. So verb stem po ng kowaremasu is koware. So meron na tayong yasui tokei wa koware yasui desu. Yasui tokei wa koware yasui desu. So ang meaning po ng sentence natin na to ay, ang murang relo ay madaling masira. Yun, no? Madaling mangyari. Anong madaling mangyari? Masira. So, madaling masira. Ang murang relo ay madaling masira. Okay, so ito po yung sa yasui and nikui natin. So, sana alam po ninyo no, kung kailan ginagamit si yasui and si nikui. No? Kapag madaling gawin or madaling mangyari, yasui. Kapag naman mahirap gawin or mahirap mangyari, nikui. Okay?
Okay? So ngayon naman po, ang next naman po natin is ganun pa din po. Kung kanina meron tayong yasui, ngayon naman po yung nikuy ang gagamitin natin. Same pa din po ang gagamitin natin. Yan po is verb stem tapos nikuy. Pag nikuy na po yan, mahirap gawin or kaya naman is mahirap mangyari. Okay, so meron tayong kono kusuri wa nigakute nomimas nikuy. So nomimas, verb stem, kukunin nyo lang, nomimas, yan po ay si nomi. So kono kusuri wa nigakute nomi nikuy desu. Kono kusuri wa nigakute nomi nikuy desu. So nagkaroon na tayo ng nomi nikuy desu. Okay? So ngayon, kuno kusuri wa nigakute nomi nikuy desu, ibig sabihin po nito is dahil sa ang gamot na ito ay mapait, mahirap inumin. Yan, no, mahirap gawin, no? Mahirap inumin. Yan. Okay, nomi nikuy, mahirap inumin. Next po natin, michi wa semakute unten shimasu. So, unten shimasu tapos nikuy, sabi dyan, verb stem, tatanggalin lang si mas. So, unten shimasu, ang verb stem natin ng unten shimasu natin ay unten shi. Yan po ang meaning, ang verb stem po natin. So, michi wa semakute unten shinikuy desu. Michi wa semakute unten shinikuy desu. Okay? So, meron na tayong unten shinikuy. Ang meaning po ng sentence natin is, dahil sa ang daan ay masikip, mahirap mag-drive. Dahil sa ang daan ay masikip, mahirap mag-drive. Okay? Unten shinikuy desu. Next po natin, kono impitsu wa mijikakute kakimas nikuy desu. So, kakimas, verb stem po ni kakimas, tatanggalin lang natin si mas. Okay? So, meron tayo ditong kaki. So, kono empitsu wa mijikakute kaki nikuy desu. Kono empitsu wa mijikakute kaki nikuy desu. Okay? So, meron na tayong kaki nikuy. Ang meaning po nito ay dahil sa ang lapis na ito ay maliit, mahirap isulat. So, lapis po, no? Dahil sa ang lapis na ito ay maliit, mahirap isulat, no? Mahirap isulat siya dahil siya po ay maliit. Okay, tayo doon. So, yan po yun, no? Mahirap gawin, nikuy. Okay? Next naman po natin, so ito po is para din sa mahirap mangyari. Fuyu wa tabemono ga kusarimasu. So, kusarimasu po is mabubulok. So, ngayon, naglagay ako ng nikuy dito. So, fuyu wa tabemono ga kusarimasu nikuy desu. So, kusarimasu, verb stem, yan po ay kusari. So, fuyu wa tabemono ga kusari nikuy desu. So, nagkaroon ako ng kusari nikuy desu. So, bulok, then nikuy. Meaning po nito ay, sa winter, ang pagkain ay mahirap mapanis. Yan, mahirap mapanis. Yan po yun. Ibig sabihin, mahirap mangyari na mapapanis sila. Yun po ang ibig sabihin niya. Matagal mapanis po. Okay? Next naman po natin, anuhito wa sentaku ga kawakimasu. Then nikuy desu. Okay, so kawakimasu is to be dried. Ibig sabihin matutuyo. Okay po, ngayon ilalagay lang natin siya sa nikuy. So kawakimasu, kunin yung verb stem. Verb stem po ni kawakimasu is kawaki. So meron tayong ame no hiwa sentaku ga kawaki nikuy desu. So nabasa ko kayo na anuhito ata. So ato'y ame. Ame no hiwa sentaku ga kawaki nikuy desu. Okay, so kawaki nikuy. Okay, ibig sabihin po nito, kapag tag-ulan, ang damit ay mahirap matuyo. Kapag tag-ulan, ang damit, no, damit po to, ay mahirap matuyo, no, kawaki nikuy, no, tama naman, no, mahirap matuyo. Kahit kapag winter, no, mahirap matuyo ang mga labahin po. Okay? Next po natin, coronavirus wa naorimasu nikuy desu. Coronavirus wa naorimasu nikuy desu. Naorimasu po, ibig sabihin po is gumaling. Nikuy desu, mahirap. So ngayon, naorimasu verb stem po, which is si nauri. So coronavirus wa nauri nikuy desu. Coronavirus wa nauri nikuy desu. So nauri nikuy desu, meaning po nito, ang coronavirus ay mahirap gumaling. No? Totoo naman po, no? Ang coronavirus ay mahirap gumaling. Okay po, so ngayon meron tayong yasui and nikuy. Yasui, madaling gawin or madaling mangyari. Kapag naman po yan ay nikuy, yan po is mahirap gawin or kaya naman po mahirap mangyari. Okay po kaya tayo doon. Okay po, so ngayon